Taong 1996, Sipalay, Negros Occidental. Kung sino pa ang tinatawag nating kadugo at akala natin ay makakatulong sa atin sa buhay, sila pa pala ang unang magiging kabigatan at magbibigay ng sakit ng ating kalooban. Ngunit malimit, yun din ang nagiging daan ng ating pagsusumikap at iyon ang magiging dahilan ng ating pag-angat. Dapat bang magtampo? Dapat bang magkaroon ng hinanakit? Sa karanasang tiyak marami rin naman ang nakaranas. Ellie, nasan ka bata ka? Bakit walang pagkain ng mga baboy? Hindi ka pa nanguha ng kangkong o di kaya ng gabi? Anong ginawa mo? Tumunganga ka na naman. Tiya Honor, inutusan niyo po akong pumunta ng sakahan para po madiligan ng mga pananim na gulay kasi ilang araw nang walang ulan. Sabi niyo po si Rudy na ang bahala. Siya po ang tanungin niyo, tiya, kung bakit hindi niya po ginawa. Abi talaga naman itong batang ito. Kung hindi na nagawa ng pinsan mo, gagawin mo dahil magugutom ang mga alaga ko. Anong ipapakain ko sa inyo sa mga darating na araw? Huwag kang gumaya sa pinsan mong pasaway. Yun kasi may mga magulang na handang mag-alaga. Ikaw, lumabas ka lamang sa bumukang kawayan, naiintindihan mo ba? Tita, pagod na rin po ako. Sobrang lawak po ng diniligan kong gulay. Malayo pa yung sapa. Hindi naman po ako kalabaw Saka halos ako naman po ang gumagawa ng mga gawain dito. Akin naman lahat Bakit parang kulang pa rin yun? Nagre-reklamo ka ngayon. Anong gusto mong mangyari? Ako nang magtatrabaho. Tutunganga ka na lang. Ganun na lang ba ang gusto mo, Ellie? Tiya, hindi po ganun. Huwag niyo naman po kasing palakihin ang ulo ng anak niyong si Rudy. Kapag hindi sumunod sa utos niyo, ayos lang kasi nandito ako. Hindi naman po ako robot, Tiya Honor. Napapagod din po ako Nagre-reklamo ka na ngayon. Simula 8 taong gulang ka na sa pangangalaga na kita. Hanggang ngayong 15 anyos ka na. Nagre-reklamo ba ako sa pagpapalaki sa'yo? Di ba hindi naman? Paano ka naman magre-reklamo, Tiya? Simula 8 anyos ako nang gumagawa ng mga gawain dito. Pag-aasikaso ng mga pagkaing baboy, pag-iigib ng tubig, pangunguha ng panggatong. Akin din halos lahat ng mga gawain. Kaya paano ka magre-reklamo? Swerte ka pa nga, hindi ba? Dahil may muchacho ka na libre mong nauutusan. Tonto kang bata ka. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo ngayon. Kalabisan na ito. Hinampas ako ni Tiya Honor ng walis. Walang awang pangahampas. Masakit pero mas masakit ang mga hinanakit na naipon sa aking puso. Simula nang mapunta ako sa kamay ni Tiya Honor, walang araw na hindi ako nakaranas ng pangahampas. Kung hindi sa 2 anak niya sa asawa naman niya. Lumaki ako sa teritoryo nila na puno ng sakit hindi lamang katawan, kundi pati sa puso. At sa pagkakataong yon, bugbog na naman ang inabot ko kay Tiya Honor. Walang ibang naging saksi kundi ang kaibigan kong si Pedyo. Ngunit wala rin siyang magawa kundi pagmasdan lang ako na kahit binatilyo na, bugbog pa rin sa kastigo araw-araw ng pamilya ng aking tiya. Alam mo, Ellie, naaawa talaga ako sa sitwasyon mo sobra. Umalis ka na kaya sa bahay ng tiya mo? Bakit mo tinitiis ang ugali nila? Nasanay na ako, Pedyo. Kakaibang fraternity itong sa amin Ako lang lagi ang nabubugbog, araw-araw pa. Pero ayos lang, sila naman ang pamilya ko. Saan naman ako pupunta kung sakaling haalis ako? Seryoso ako, Ellie. Ang mabuti pa siguro sumama ka na sa amin ni tatay sa Maynila. Layasan mo na yung tiya mo at pamilya niyang mga batugan. Wala kang mapapala sa mga yan kundi sakit ng kalooban lang. Ano naman ang gagawin ko dun kung sasama ako sa inyo? Magiging pabigat lang ako malamang dun. Hayaan mo na lang ako rito. Di magtrabaho. Malaki naman ang katawan mo. Matangkad ka rin. Pwede nating pikein yung edad mo. Ipalabas nating 18 ka na. Sumama ka na lang sa amin ni tatay. Pinadalhan kasi siya ng sulat ng kanyang kapatid. Maraming trabaho daw ang naghihintay sa kanya dun. Saka may kilalang sikat na ahensyang tito. Doon yata kami ipapasok dahil malaki ang sahod. Pwede akong sumama dun sa pagtatrabahuhan nyo? Oo naman, Ellie. Pwedeng-pwede kaya sumama ka na sa amin. Sige, Pedyo. Sawa na rin ako magtiis Ang inaalala ko lang baka dumating ang araw na hindi ako makatiis. Baka may mapas lang pa ako Tahimik lang ako nagtitiis pero iba kong maglaro ang aking isipan. Kita mo to. Akala ko naman sobrang mabait na tahimik. Nakakatakot ka naman palang mag-isip. Paano kung bigla kang saniban ng dyablo niyan? Tiisin nila dahil sinagad nila ang aking pananahimik
Sinasabi ko sa iyo, Pedyo, oo, tahimik ako at mabait. Pero kapag ako sasabog, kahit pinong buhangin mas dudurugin pa ng aking galit. Seryoso kong wika kay Pedyo. Matagal ako nanahimik sa hinanakit na mayroon ako. Kay Pedyo ko yun nailabas sa unang pagkakataon. Tamang-tama at may ipon ako sa aking alkansya. Iyon ang sinira ko upang buuin at gawing pamasahe sa malayong lugar na gusto kong marating. Ang ganda pala ng lugar na ito dito. Sino naman yung pangit na nakatingin sa akin? Grabe yung mata niya, dilat na dilat ah. Parang kambing. Saka ang itim niya. Teka, bakit kamukha ko ang katabi ng lalaking yan, Pedyo? Malamang tayo yan eh. Ang lalaking dilat na parang kambing, ikaw yan. Ano, hindi mo man lamang nakita ang mukha mo sa salamin? Refleksyon natin yan sa dingding na kristal ng mall. Ako yan? Bakit hindi mo ba matanggap? Grabe ka naman, Pedyo. Kumakapanuya ka sa akin. Ako ba? Sa'yo nga galing yung panlalait na yun eh. Inulit ko lang. Oo na, mali ko namang ako na pala yun. Kaya pala pamilyar ang mukhang yon, Sir Joseph. Ako na pala yon. Grabe ano, parang isang sakong pagkakamali. Kaya isang sakong kaparusahan din ang aking pasan. Akala nyo'y doon lamang magtatapos ang aking kamalasan. Hindi pa, dahil isa na namang kamalasan ang papasukin ko, kasama pa rin si Pedyo at ng kanyang ama. Illegal recruiter ang tiyo ni Pedyo na nagpapasok sa amin sa isang illegal din na ahensya. Wala na kaming sahod at kulang pa sa pagkain. Ano ba ito, Pedyo? 2 buwan na tayong nagtatrabaho dito. 1,000 lang ang ibinigay sa atin. Hayaan mo, Eli. Kausapin ni tatay si Tiyo Andoy. Siya kasi ang nagpasok sa atin dito eh. Sagot niya, ngunit biglang may nagsalita sa aming likod. Huwag na kayong umasya na mabigyan kayo ng sahod. Malamang na ibenta na kayo ng tiyo nyo rito. Kaya wala kayong makukuwang sahod. Itong ahensya na ito illegal. Mali kayo ng pinasok. Ako man ay isa sa mga biktima nila. Tumanda na akong taga-silbi nila. Hindi na rin ako nagbalak na layasan sila. Wala rin naman akong mauuwian eh. Ano? Abay, hindi pwede. Kung kailan naman nagsimula ng sumibol ang aking pangarap eh. Saka naman ako ibibilanggo sa trabahong wala naman akong mapapala. Walang ibang pumasok sa isip ko noon kundi ang tumakas. Ang makawala sa 4 na sulok na yon. Minsan na ako naging alipin ng mismong tiyahin ko. Papayag pa rin ba akong lokohin lang ng ibang tao? Wala akong pinag-aralan pero hindi na masiguro kung magiging gano'n na lamang kabobo para hindi makapag-isip ng tama. Kahit sa anong paraan ay tatakas ako, bahala na kung ano ang magiging kahihinatnan. Sa madaling salita ay nakatakas nga ako at napunta sa hindi pamilyar na lugar. Isang matandang namataan kong pinagkaisahan ng 2 kalalakian. Parang nagmamakaawang matanda kaya mabilis ko itong nilapitan. Uy, ano yan? Bitiwan niyo ang matanda. Tulungan mo ko. Pilit nilang kinukuha ang aking singsing. Singsing pangkasal pa namin ito nang namatay kong asawa. Maawa naman kayo. Huwag kang makialam dito, Totoy. Kung ayaw mong pati ikaw ay mapahamak. Bitiwan niyo ang matanda nang sa ganun ay hindi kayo mapahamak. Kami talaga ang tinatakot mo, bata. Nakikita mo ba to? Itinaas niyang mahaba't matulis niyang kutsilyo. Hindi ko rin alam kung bakit malakas ang loob ko na harapin sila. Tingin ko naman ay hindi ako ipapahamak ng pagkakataon, kaya lumapit ako at hinilang matanda palayo sa kanila. Nagalit ang mga ito sa aking ginawa, ngunit hindi ako natinag. Kahit pa noong tinutok niya sa akin ang kutsilyo, sasaksakin na sana niya ako nang may biglang sumigaw sa aming likuran. Itaas ang kamay! Sigaw ng isang lalaki. Nang lingunin ko'y isang pulis na nakauniforme at nakatutok ang baril sa 2 lalaking nasa aking harapan. Hayop kasing lalaking to. Humanda ka sa susunod na paghaharap natin. Sibat na, Botchoy! Utos pa niya sa kanyang kasama. Madali ngang mga itong tumakas. Hinabol ang mga ito ng pulis ngunit mabilis na nawala sa isang iskinita. Maging ang pulis ay nakapagtataka na wala rin gayong katatakbo lamang nito para habulin ang 2 holdapper. Nagpasalamat ang matanda sa akin at tinanong pa ako kung saan ako umuwi. Wala akong mauwian dito, Lolo. Naghahanap po ako ng trabaho. Ako si Lolo Mushing. Halika, sumama ka sa akin. Ako po si Eliha.
Tawagin niyo na lang po akong Ili. Saan naman po tayo pupunta, Lolo Mosing? Sa bahay, syempre. Hindi pwedeng pabayaan lang kita dito. Baka napas lang na ako ng mga yon kung hindi ka dumating eh. Yung pulis naman po yung nagligtas sa atin, Lolo. Sa kanya po tayo magpasalamat. Ikaw pa rin ang nagligtas sa akin sa kapahamakan, kaya sa iyo ko unang magpapasalamat. Salamat po, Lolo. Kung ganun, may matitirhan na rin po ako. Walang anuman, ang hirap kasing maging palaboy. Nasubukan po na yan. Talaga po, Lolo? Naging palaboy po kayo nun? Galing din ako sa probinsya nang makarating dito. Nakahanap naman ng trabaho, ngunit dumating ang pagkakataon. Biglang nagsara ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Naghanap naman ako ng ibang trabaho kaso minalas. Kaya dumating sa punto na wala na akong pambayad ng upa. Grabe pala ang pinagdaanan niyo, Lolo. Oo, pero hindi ako tumigil. Kahit pangangalakal ng basura ginawa ko, magkapera lang. Hanggang sa makaipon na ako. Iyon ang ginamit kong puhunan sa pagtitinda ng balot. Nakilala ko rin ang naging asawa ko. Isa siyang teacher. Kahit nagtitinda lang ako ng balot ay inibig niya ako. Suportado namin ang isa't isa, kaya mabilis na lumago ang aming buhay. Ayos, Lolo ang ganda ng naging buhay mo. Sa naging kwento ng buhay ni Lolo Mosing, hindi ako nawawalan ng pag-asa na balang araw, darating ang pagkakataon na magiging maayos at masagana rin ang buhay ko at ng babaeng magiging kasama ko sa buhay. Hating gabi na yata yun at wala nang masyadong tao sa paligid. Narating namin ni Lolo Mosing ang isang lugar. Isang simpleng bahay yon ngunit konkreto. Katamtaman ng laki, ngunit masasabing komportableng tirhan dahil malinis at maaliwalas ang kulay ng pintura sa loob ng bahay. Napangiti ako dahil hindi na ako nahirapang maghanap ng pwedeng tirahan habang naghahanap ng trabaho. Natulog kaming dalawa ni Lolo Mosing. Siya sa kabilang kwarto habang ako naman ay sa kabila rin. Sa sobrang pagod ko'y mabilis ako nahila ng antok, ngunit nagising ako kinabukasan nang sitahin ako ng isang security guard. Sino ka? Bakit ako nandito? Anong sino? Ako ang gwardiya sa bakanting lote na ito. Matagal na itong abandonado. Simula nung masunog ang bahay dito ng isang matandang nagtitinda ng balot. Patay na si Lolo Mosing. Siya ba yung tinutukoy mo? Isang taon nang nakararaan na hold up yon. Namatay nga rin yung isang pulis at 2 hold upper eh. Ano? Ang gulo mo naman pong kausap. Ano bang magulong kausap? Yung pulis, nabaril niya ang 2 hold upper. Patay yon. Kaso hindi alam ng pulis na may kasamahan ito na nagtatago sa madilim na iskinita. Hindi na paghandaan ng pulis kaya nabaril din at napas lang. Hindi rin nakaligtas ang matanda. Talagang binaril ng kasamahang hold upper ng 2 na nakaabang lamang sa dilim. Hindi nga. Bakit parang nangyari ang bagay na yan kagabi lamang? Ano bang kagabi lang? Matagal nang nangyari ang trahedyang yon. Taon na ang lumipas. Pero maraming nagsasabi na hindi natahimik ang kaluluwa ng matanda. Pabalik-balik lalo na noong masunog itong kanyang bahay. Inikot ko ang aking paningin sa buong paligid, pero sunog nga. Pero buong bahay ang nakita ko kagabi. May ilaw pa nga saka malambot din ang kama kahit ito'y luma na. Hindi yun panaginip at tiyak ako, pero nasaan si Lolo Mosing? Bigla ko yung naitanong sa gwardiya. Nailibing na, pambihira. Nasambit ko ba ang pangalan ng matanda? Mukhang hindi naman ah. Paano mo siyang nakilala? Dahil kasama ko siya kagabi. Sinama niya ako rito. Pinatulog niya ako sa kanyang bahay. Hindi nga. Hayop ka, kinikilabutan naman ako sa'yo. Pinaglololoko mo ba ako? Totoo po, kasama ko siya kagabi. Hindi ako nakarating dito kung hindi naman niya ako sinama dito eh. Rumistro ang tunay na takot sa mukha ng gwardiya. Maging ako'y kinilabutan din ng mapagtanto na nagsasabi ng totoong kwento ang aking kaharap. Isang lalaki nakasuot ng pangnegosyante ang lumapit sa amin. Mukha namang mabait at nasa kalagitnaan ng edad. Magalang itong hinarap ng gwardiya. Ano yan boy? Sino ang lalaking yan? Mag-a-apply bang hardinero? Hindi po Boss Lucio, naligaw lang. Nakatulog dito sa abandonadong lupa na nabili mo sa gilid ng iyong bahay. Ganyan ba? Ako si Ginoong Lucio, baka gusto mong pumasok bilang hardinero. 3 araw na kasi kaming naghahanap. Nagkasakit kasi yung dati kong hardinero. Palibhasa, hindi matapos-tapos ang sigarilyo. Patay sindi.
Talagang simboryong manununog. Magandang umaga po, Boss Lucio. Ako po si Eliha. At totoong kailangan ko ng trabaho. Pwede bang ako na lang ang papasok at magtatrabaho bilang isang hardinero nyo? Abay, oo naman, mahilig sa tanim ang aking asawa pero ayoko naman siyang magtrabaho sa hardin. Ayoko siyang mapagod, kaya siguraduhin mong malinis at laging nakaayos lagi ang mga bulaklak. Wala pong problema, boss. Sanay po ako sa mga pananim, kaya maalagaan ko po yun ng mabuti. Papangako ko pong pagbubutihan ko ang aking trabaho. Biglang sumagi sa isip ko na kaya siguro ako tinala ng multo ni Lolo Mosing sa kanyang lugar ay dahil alam niyang kailangan ko ng tulong. Nakapangingilabot mang isipin, nagpapasalamat pa rin ako sa isang multo na nagbigay sa akin ng trabaho. Nakilala ko rin agad ang mga kasamahan ko sa loob, isang private driver at 3 babaeng kasambahay. Nakilala ko si Greta, isang labandera. Dalaga rin ito, matanda ng 5 taon sa akin. 20 na kasi siya at ako'y 15 pa lamang. Pero nang tanungin niya ako sa edad ko'y sinabi kong 19 na. Yun siguro yung tinawag nilang puppy love kasi tinamaan ako sa kanya. Kahit alam kong mas malaki ang edad niya sa akin. Maganda kasi si Greta, saka mabait. Kaya pinilit kong kunin ang kanyang loob. Kahit alam kong kung itsura ang pagbabasehan ay talagang hindi ako pasado, pero pinilit kong kunin ang kanyang loob at atensyon. Malay natin, mapapaamo ko ang kanyang puso. Yung puppy love ay naging panghabang buhay na pagmamahal na yata dahil habang tumatagal ay lalong lumalalim ang pag-ibig ko sa kanya. Tila nagkaroon naman ng milagro. Sa loob ng 2 taon na pagpaparamdam ko'y napansin niya ako. Naging magkarelasyon kami sa maikling kwento. Ang daming mapanghusga, ngunit hindi yun pinansin ni Greta hanggang sa lumipas ang 3 pang taon. Biglang hindi inaasahan ay may nangyari at nabuntis ko siya. Wala siyang magawa kundi andalhin ako sa kanilang probinsya. Nagpakasal kami upang maging legal ang aming pagsasama. Sa kabila ng pagiging suka ng muka ng kanyang mga magulang sa akin, malayo pa lang ang asim na talaga ng kanilang muka. Paano kasi ang ganda ng anak nila, ang napangasawa'y pinaglihi sa kambing. Pero mabait naman ako, bumabawi ako sa ugali dahil iyon naman talaga ang mahalaga. Pero minsan ay talagang harap-harapan nila akong sinusuka. Iyang mukha ng anak mo, Greta. Tiyak akong kumukha rin niya ng kambing na pinaliguan ng 3 beses. Paano kasi sa dami ng lalaking nagkagusto sa'yo, binaliwala mo lamang? Kung ganyang mukha lamang din di sana pinatulan mo na lamang yung matandang asyendero na nanliligaw sa'yo nun. Di sana nasa iyo ng lahat ng yaman niya ngayon dahil 1 taon na siyang patay. Paano kasi ang hina-hina mong mag-isip? Tay Estong naman, huwag naman kayong ganyan sa harap ng aking asawa. Binabastos niyo naman po siya eh. Mukha bang karespe-respeto ang mukhang yan? Ang hirap ngang ewan. Ganyan ba kayo tinarato noon ng biyanan niyo, Tay? Kaya kayo ganyan ay gumaganti kayo sa asawa ko. Ang pangit ng ugali niyo, Tay. Abay, bastos kang bata ka. Ganyan mo ako tratuhin dahil sa lalaking yan. Nakalimutan mo bang ako ang ama mo, Greta? Natuto lang din po ako, Tay. Binabastos niyo ang asawa ko eh. Hindi ako makapapayag. Kahit sinong gagawan ako ng ganyang bagay ay hindi matutuwa. Agad akong pumagitna bago pa man lumaki ang sagutan nilang mag-ama. Mahal, tama na. Huwag mo nang sagutin ang iyong ama. Hindi maganda yon. Kahit anong mangyari, ama mo pa rin siya. Hindi rin magandang binabastos kanya sa harapan ko, Eliha. Asawa kita. Dapat alam niya rin ang tawag ng respeto. Asawa na kita kahit na anong gagawin niya hindi na magbabago yon. May punto ang aking asawa pero dahil nga magulang, sila pa rin yata ang tama. Dumating si Lolo Benoy. Narinig niyang bangayan ng mag-ama kaya nakisali ito. Si Lolo Benoy, mahal niya rin ako bilang apo. Nararamdaman kong tinatarato niya ako na parang tunay na apo. Ano na naman bang sagutan yan, Estong? Lumalabas na naman bang maganda mong ugali? Lasing ka na kaaga-aga pa. Lagi na lang kasing si Ellie ang nakikita ng anak niyo, Lolo Benoy. Wala namang ginagawang masama ang asawa ko eh. Naging responsable siyang asawa sa akin. Hindi naman siya naging tamad. Ay nako, si Ellie na naman ang nakita mo, Estong. Halika na nga, Ellie ha. Sumama ka sa akin. Huwag mo nang pansinin ang biyanan mong yan. Lagi yang may topak.
Ewan ko na lamang sa taong yan. Saan po lolo? Saan po ang tungo nyo? Unang araw ng piyesta sa baryo natin. Unang araw din ng sabong. Abay nakasanayan ko ng araw-araw kapag piyesta ay sinasabong ko yung aking mga alagang inahin. Agad akong nasabik. Maayos akong nagpaalam sa aking asawa at pumayag naman ito. Nangako akong umuwi ng maaga dahil bibili pa ng ulam at bigas. Nang magpaalam ako sa aking biyanan ay hindi man lamang niya ako sinagot. Tahimik na lamang din akong umalis. Sumenya si Greta sa akin na umalis na lamang kaya tahimik akong sumunod kay Lolo Benoy. Yun ang unang pagkakataon na nakapanood ako ng sabong. Unay parang wala lang. Nanonood lamang ako at walang kaidi-idiya hanggang sa matapos ang laban ng tandang ni Lolo Benoy na panalo ito. Nakita ko ang malaking halaga ng pera na hawak niya. Hindi lamang siya doon tumigil. Muli niyang hinanapan ang kalaban ng kanyang tandang. Apo, pahawak nga nitong bihag ko. May isa pang laban itong tandang ko para naman kalakihan ng panalo. Sayang pa eh. Ang galing nitong tandang na alaga mo, Lolo ah. Pupusta din po ako, Lolo, para lumaki din po ang pera ko. Oo, walang problema. Tiyak na panalo pa rin itong alaga ko. Pagkalakas ang lusog kasi nitong alaga ko na ito. Opo, Lolo, halatang alagang-alaga mo eh. Ako pa ba? Wala akong alagang tandang na hindi nananalo. Tunay yan. Inaral ko na ito eh. May ganun din po pala, Lolo. Kaya pala ang galing ng mga alaga mo. Kasing lakas mo rin yata ito, Lolo eh. Ay oo, ako pa ba? Dahil doon ay nadukot ko sa aking bulsa ang aking 500. Malawak ang ngiti kong iniisip na ang aking 500 ay magiging 1,000 na matapos ang labang yon. Medyo nasasabik na akong maging doble ang pera ng mga sandaling yon. Nang tawagin na si Lolo Benoy ay tuwang-tuwa akong nakatingin sa kanya. Pagkatapos pumito ng sentensyador ay halos sabay na lamang nilang inilapag ng kalaban niya ang kani-kanilang tandang. Abot tenga ang ngiti ko nang makita ang galing ng tandang ni Lolo. Ito talaga ang aktibo una pa lamang kaya kampante na akong magiging panalo ang aking pera. Ayos, panalo pa rin yan, Lolo. Sa ingay ng mga sabongero na nakapaligid, tiyak akong hindi ako narinig ni Lolo Benoy. Kabilaan ng sigaw, kabilaan ng suporta ng mga Kristo at mga sabongero. Iba-iba ang mga reaksyon ng mga taong nakapaligid. Tensyonado, kasabikan, tuwa at ang iba'y takot. Ngunit iisang sentro ng kanilang atraksyon, ang 2 tandang na nagsasabong sa gitna ng ruweda. May sumisigaw ng sapula sa puti. Wala akong ideya sa ganon. Ang alam ko lamang ay ruleta sa perya at may mga pula at puti. Kaya nakaabang lamang ako kung kailan may tutumba ng tandang ni Lolo ang kalaban. Ngunit biglang naglaglagan ang aking mga balikat nang bigla na lamang tamaan ng tari ng kalaban ang kanang dibdib ng tandang ni Lolo. Pakiramdam ko'y biglaan lamang yon. Maliksi at magaling naman ang tandang ni Lolo Benoy. Bakit bigla na lamang nasaksak ito sa dibdib? Maging si Lolo Benoy ay bigla na lamang din naging matamlay ng lumabas. Ngunit pinipilit pa rin niyang ngumiti sa aking harapan. Hayaan mo na lang, Apo. Bawi na lang tayo bukas. May 3 pa akong magaling na tandang doon. Ilalaban ko ang mga yon hanggang sa huling araw na sabong. Mas magaling ang mga yon kaysa sa dala ko ngayon, tiyak ako. Elo, yung 500 ko po, paano ko pa yun mababawi? Malabo na po eh. Patay ako nito kay Greta. Bukas mo na bawiin na po. Pupusta ka ulit bukas. Tiyak naman na bukas eh. Puro naman panalo ang ating magiging laban. Sumablay kasi kanina. Mukhang minalas lang. Elo, hindi kaya ako masuntok ng aking asawa nito. Ibibili pa kasi yun ng bigas eh. Tapos ako nito, baka sa silong pa ako makatulog pagdating ko ng bahay, Lolo. Sabihin mo na lang ang totoo. Sabihin mo minsan lang naman ito. Sabihin mo si Lolo Benoy ang dumali sa'yo. Hindi naman yun magagalit. Tila madali lamang para kay Lolo Benoy ang pagkawala ng pera. Mukhang sanay nang matalo ang pera sa sabong habang ako'y sayang na sayang sa 500. Pagdating sa bahay ay nakangiti pang nagtanong si Greta sa akin. Masaya bang manood ng sabong, mahal? Mukhang nakakatakot naman yan. Madugon laban yan eh. Kuwan mahal, medyo. Saka oo nga, madugon labanan eh. Oo. Gamot ko ang aking batok. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na tinalo ko
Sasabong ang aming pera. Bakit ayaw mo sa larong yon? Ayos na rin naman nakasalumuha mong ibang kalalakihan dito sa baryo eh. May naging kaibigan ka na ba doon? Kwan mahal. Mayroon din naman kaunti. Lahat kasi nakatuon sa sabong. Oo, ganun na nga. Ano ba yan? Ayusin mo namang sumagot. Halika na nga lang, sasamahan na lang kita sa palengke para naman makapag-ehersisyo na rin ako. Hindi pa naman palubog ang araw. Hindi pa naglalabasan ng mga aswang ditong sobrang dami. Sa tindahan, mahal? Oo, sa tindahan. Bakit parang kinakabahan ka? May atraso ka ba sa sabungan? O sa akin kami atraso? Umayos ka, Iliha. Kanina ka pa. Kanina pa? Ang alin bang ayaw mong sagot ko sa iyo, mahal? Ay, wala naman akong kasalanan. Ay, meron pala. Hindi wala. Hindi ako yun. Ang gulo mong kausap, halika na nga, halika na. Diba sabi mo ngayon ka bibili ng bigas at ulam natin? Sasamahan na kita. Kasi mahal eh. Kuwan eh. Yun na nga yun. Bakit ba? Ano bang yun na nga? Natalo eh. Wala, naubos. Isang bagsakan. Anong natalo? Anong ibig mong sabihin yung pera natin natalo sa sabong? Pinampusta mo, ganon? Oo, mahal. Pasensya na. Akala ko mananalo ulit yung tandang ng lolo. Kaya tumaya ako sa ikalawang laban ng kanyang tandang. Natampal ng asawa ko ang kanyang ulo. Iba ang reaksyon ng kanyang muka. Galit, ngunit kalmado. Gaya ng lagi niyang ginagawa tuwing may mga bagay akong nagawa na hindi ko nagustuhan. Elijah naman, alam mo namang wala tayong sobrang pera. Gamitin mo naman yung utak mo. Paano tayo nito? Saan tayo kukuha ng pera ngayon? Hindi pa naman tayo makalapit kay tatay. Sana kasi ginamit mo ang utak mo. Alam mong sugal yon, walang kasiguraduhan. Bakit ka sumuong sa ganung bagay? Naging positibo lang ako, mahal, kasi kung mananalo ang tandang ni lolo, magiging 1,000 ang pera natin. Kaso'y talagang minalas ako, pasensya na. Yun na yun, pasensya na. Ang usapan natin, sasamahan mo lang ang lolo. Hindi ko sinabing magsusugal ka. Hindi ko sinabing gamitin mo ang pera natin. Hindi ka nag-iisip. Pambihira ka naman. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi ko na lang uulitin. Huwag ka na magalit sa akin, mahal. Nakakatakot eh. Anong hindi sinasadya? Wala ka bang isip? Alam mong sugal ang pinaglaanan mo ng pera. Ang perang ginamit mo. Alam mong para yun sa pagkain natin. Huling pera na yon. Sa susunod na linggo pang may kapasan ng tubo. Paano yan? Mangutang na lang muna tayo, mahal. Babayaran ko rin pagka nagkaroon na ng gapasan na. Dodoblihin ko na lamang ang aking oras, pati sa gabi magtatrabaho ako. Walang magawa si Greta kundi ang mangutang sa kilala niyang tindera. Alam kong mahihiya siya, ngunit wala naman siyang pagpipilian dahil walang-wala kami. Kahit 10,000 beses pa ako magsisi ay wala naman ako magagawa pa. Hindi ko na maibalik pa ang oras. Kinakausap pa rin niya ako, ngunit alam kong may kaunting galit pa rin siya sa akin. Kinabukasan pinayagan pa rin niya akong sumama kay lolo. Wala pa rin namang trabaho kaya walang ibang pagkakabalahan. Hindi na rin ako makapusta sigurado dahil wala na rin naman akong pera. Ngunit kung kailan naman wala akong pera, doon yata tila mas kondisyon ang tandang ni lolo. Unang laban pa lamang ay ang daming nakapanig sa tandang ni Lolo Benoy. Ayos, tiyak na ang panalo natin. Ang galing ng tandang ni Lolo Benoy. Paldo tayo dito. Dinig kong wika ng isa. Tama, sa wakas makakabawi din tayo. Napapangiti na rin ako habang nakatingin sa tandang niya. Makalipas ang ilang sandali ay bumulagta na nga ang tandang ng kalaban. Nagtatalon sa tuwa si Lolo Benoy. Dineklara na rin ng sentensyador ang pagiging panalo ng tandang nito. Muli ay pinahawak ni Lolo Benoy ang kanyang tandang sa akin. Lolo, huwag mo na kayang ilaban muli, baka matalo, sayang muli ang panalo mo. Ayos naman ang isang panalo eh, malaki na rin po yun, lo. Ay hindi, panalo pa ito, apo, manalig ka. Ngayon talaga hindi tayo matatalo, sigurado yan. Sige po, lolo, ikaw pong nakakaalam, sabi niyo eh. Pera niyo rin po yan, kayo pong bahala. Parang natakot na ako tulad kahapon eh. Apo, iba kahapon, iba ngayon, kaya huwag kang kabahan. Ngayon ang totoong panalo. Hindi umpisa lang, lahat ng laban panalo, tinitiyak ko yan. Basta lolo sabi mo yan. Oo naman, huwag kang mag-alala. Hintayin mo na lamang ang mga laban niya. Kabado akong nakatingin kay lolo habang naghahanap ng magiging kalaban. Gayunpaman, panatag akong magaling siyang kumilatis ng kalaban.
Dasal ko rin na sana'y mapili niya ang mahina at mabilis taluning tandang. Matapos ang kanyang pag-iikot, sa nakapaikot ng mga sabungero ay sa wakas, nakapili na rin siya na makakatapat ng kanyang tandang. Kumasa ito kaya naganda na sila sa kanilang magiging laban. Mahabang sandali bago muling isasalang ang tandang ni Lolo dahil marami pang nakahanay. Kaya ang ginawa'y kinalagan muna ng tari upang hindi mangalay at hindi mapagod ang alagang tandang ni Lolo. Mataman lamang ako nanonood sa mga naisalang na tandang sa ruweda ng sabungan. Hindi lahat ng malalaking tandang ay panalo. Wala sa laki kundi sa liksi at bilis kumilos ng mga ito. May isang tandang nakakaiba sa lahat. Hindi ko alam kung ako lamang ang nakapansin pero ang tandang kung lumaban ay tila hindi napapagod. Ang bilis ng kanyang mga kilos ay nakakahanga. Tila ventilador na habang itinataas ang bolyo may lalong lumalabo sa paningin dahil sa bilis na taglay. Hindi ganun kagaling ang tandang ni Lolo kaya kapag ilalaban niyon sa tandang niya ay tiyak na talo ang kanyang tandang. Ilang sandali pa ng mga laban at naisalang na ring muli ang tandang ni Lolo Benoy. Kinakabahan akong matalo ngunit si Lolo ay kampante sa muling pagiging kampyon ng kanyang alaga. Sobrang alaga ko ito kaya hindi maaaring matalo itong aking alaga. Grabing ensayo na rin. Isa pa'y ganadores na itong tandang ko. Ano po yun, Lolo? Ano pong ibig sabihin ng ganadores? Ibig sabihin nakailang panalo na, pangatlong taon na ito ng piyesta. Eto siya't lumalaban pa rin. Malakas at malikse, kondisyon pa rin. Ay talaga po ba, Lolo? Ang galing naman pala nitong tandang mo. Ayos ito ah. Siyempre sa tanda kong ito, ang dami ko ng karanasan pagdating sa sabong. Halata nga po, Lolo. Ang dami mong alam eh. Inaaral din niya na po, matagal ng pag-aaral. Nakaabang lamang ako sa magiging resulta. At batay sa kwento ni Lolo, mukhang maniniwala na nga akong magiging panalong muli ang kanyang tandang. Gayunpaman ay hindi mawala sa akin ng negatibong pag-iisip. Nadala na kasi ako kahapon. Buti nga't hindi ako binatukan ng aking asawa. Sa tuwing nagsasalpukan ng mga tandang ay tila nauuna pang kumalam ang aking sikmura. Iniisip ko kung gaano kasakit para sa isang tandang ang masaksak ng talim. Napasigaw ako ng masaksak ng tandang ni Lolo ang kalaban nito. Ganun pala ang pakiramdam ng nakasuporta sa isang alaga. Sige pa, palo pa, isa pa, isa pong padalo. Sigaw ko habang nanonood. Nangihina ng tandang ng kalaban at ilang sandali pa ngay muli na naman itong nasaksak ng tandang ni Lolo. Hindi na nagtagal at natalo na rin ang tandang ng kalaban dahil tuluyan na itong bumagsak sa uling pagtama ng tari ng tandang ni Lolo sa katawan nito. Inasikaso ni Lolo Benoy ang kanyang panalong pera. Pagkatapos ay umuwi na agad kami. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Lolo dahil yon sa sunod-sunod na panalo ng kanyang tandang. Malawak ang ngisi niyang papalapit sa akin. Grabe Lolo ah, ngising tagumpay yan ah. Pero talagang nakakatuwa, panalo ang pera natin, malaking panalo. Siyempre, panalo tayo ng malaki kaya paanong hindi ako ngingisi, hindi ba? O ito yung isang bihag, dalhin mo ito. Masarap na tinula ito kaya tiyak na matutuwa si Greta. Saka ito, 1,000. Balato ko sa'yo. Lo, ang laki naman po nito, Lolo. Bakit po 1,000? Ayos lang po sa akin ng 100, Lolo. Itago nyo na lang po yung pera nyo. Hindi, para sa'yo talaga ito. Kung 500 lamang ang ibibigay ko sa'yo, abay parang nabalik lang ang 500 talo mo kahapon. Parang wala ka ring panalo niyan, kumbagay ako ang bumawi para sa'yo. Lolo, hindi naman po ako pumusta na eh. Sa'yo na ito, Lolo, baka magalit si Greta. Baka sa pagkakataong ito, palalayasin pa niya ako eh. Biro lang naman. Ito naman napakaseryoso masyado sa buhay. Sige na, bigay ko ito sa'yo. Malaki ang panalo ko. Sabihin mo na lang kay Greta, pinilit kong ibigay kasi ikaw ang sumama sa akin. Talaga po, Lolo ah. Ayos lang sa'yo na 1,000 ibibigay mo sa akin kahit napakalaking halaga nito. Wala nga yan. Malaki ang panalo ko ngayon. Sinagad ko niya eh. Alam mo ba? Nako, noong nandito pa ang kumpare kong may tangan ng mutya ng ipo-ipo. Paldo lagi yon sa sabong tuwing piyesta. Lahat ng baryo at sityo. Basta may sabong hindi yun nawawala. Saka hindi rin natatalo yun kahit isang beses man lamang ilabang ang tandang. Kaya malaki lagi ang panalo. Kita mo yung malaking konkreto kong bahay? Nako,
Ipon ko lang yan sa binigay niya balato ng kaibigan kong yon. Talaga namang napakagalante ng taong yon, ibang klase. Naintriga ako bigla sa naging kwento ni Lolo Benoy. Kahanga-hanga nga iyon. Isang sabongero na hindi naranasang matalo. Grabe yon. Lolo, ano po ba yung mutya ng ipo-ipo? Saan niya yun nakuha, Lolo? Parang naging interesado ako sa bagay na yan ah. Ang mutya ng ipo-ipo ay mata ng ipo-ipo na gamunggo ang laki. Mahirap makakuha ng ganong bagay, apo. Susuungin mo talaga ang kapahamakan, pero kung talagang para sa'yo naman, hindi ka na mahihirapan na makita at makuha yon. Kagaya ng kaibigan kong si Estoy, kahit kuba siya, ay hindi siya nahirapan na makakuha ng mutya. Kusa siyang tinangay ng ipo-ipo at pinakita sa kanya ang gabutil sa laki na bagay na siyang nagbigay sa kanya at ng kanyang ama ng bagong buhay ngayon sa lungsod. Wala po siyang kapatid at nanay, Lolo. Buti nga siya may ama pa. Ako nga talagang wala kahit isa. May tiya sana, asa lahayop naman. Nako, kung alam mo lang ang kwento ng taong yon, binata pa kasi kami noon. Hindi ko alam kung nakapag-asawa ba siya sa lungsod. Kung buhay pa ba siya, pero ang ama niya tiyak patay na yon. May ina siya at kapatid, parehong namatay dahil sa trahedya. Pero hindi naman sabay. Yung ama niya huli na lamang din niya nakilala kung kailan gumaan niya ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya na yun iniisip. Ang mahalagay makasama niya ang kanyang ama at mabigyan ito ng pagkakataong maging ama. Grabe din pala ang kwento ng buhay ni Estoy, no, Lo? Kawawa naman, may mga kwento talaga sa buhay natin na sobrang nakakasakit ng kalooban. Kaya siguro pinagpala niyang gusto ang kanyang buhay. Matagal na rin yon. Wala na akong balita sa kanya ngayon. Sana darating ang araw na magkaroon ako ng mutya ng ipo-ipo para paldo-paldo rin ang panalo natin pagdating ng araw, Lolo. Saka mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mag-ina. Malapit na kasing mga anak si Greta eh. Kapag mabuti ang iyong puso, tiyak ako may pag-asang darating. Sa kahit na anong paraan pagagandahin ng Diyos ang iyong buhay, maging sa mutya man yan o maging sa ibang paraan. Naaliw akong makinig ng kwento ni Lolo Benoy. Hindi ko napansin na nasa bahay na pala niya. Matapos ibigay ang kanyang bihag ay nagpaalam na ako sa kanya. Bit-bit ang isa pang bihag na bigay niya at ang 1,000 bigay niyang balato. Pagdating sa bahay ay tuwang-tuwa kong iniabot kay Greta ang 1,000 at ang tandang na bihag na binigay ni Lolo. Inaasahan ko ang malawak niyang ngiti dahil sa malaking halaga ng pera na aking hawak. Ngunit nagulat ako nang biglang dumapo ang kamay niya sa aking batok. Aray ko, mahal, bakit naman? Ang sakit nun ah. Masakit talaga yan kasi ang tigas ng kukote mo. Kahapon inintindi kita pero ngayon hindi na kita matiis. Ano bang gusto mo talaga ma-addict sa bisyo? Bakit ba? Ano bang naging kasalanan ko? Anong bisyo? Wala naman akong ganun ah. Ano sa tingin mo, Ellie? Ang sabi ko hindi ba? Huwag ka nang sumugal pa. Ano yan? Bakit may malaking halaga ka ng pera? Wala naman talaga akong pera, di ba? Hindi nga ako nagsugal. Pinaglololoko mo pa talaga ako. Saan galing ang 1,000 yan kung hindi sa'yo? Bakit ipinagyabang mo pa sa akin? Pati yung tandang na yan, siguro may tinatago kang pera sa akin. Uy, hindi ah. Mahal naman eh. Kailan naman ako naglihim sa'yo? Kay Lolo Benoy ito, balato niya sa akin. Saka itong tandang bihag niya ito. Binigay niya sa atin para may pang-ulam tayo. Sigurado ka? Kay Lolo Benoy galing yan? Sobrang laki naman yan. Oo naman, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Hindi pa nangyari, hindi ba? Hindi ako nagtatago ng pera sa'yo. Kay Lolo Benoy yan. Pasensya na, hindi mo kasi agad sinabi. Nabatukan tuloy kita. Tila na konsensya naman siya habang nakatingin sa akin. Unang beses lumabas ang galit niya at naintindihan ko naman yon dahil ayaw niya ng sugal. Pero nang gabing yun ay hindi ako nakatulog ng maayos. Malinaw sa isip ko ang kwento ni Lolo Benoy tungkol sa mutya ng ipo-ipo. Kung sana'y mapalad lamang ding nagkaroon ako ng ganong mutya. Wala naman akong ibang pangarap kundi mabigyan ng magandang buhay ang aking asawa at magiging anak. Kasama na rin siyempre ang aking mga biyanan nang sa ganun ay gumanda naman ang kaunti ang tingin nila sa akin. Kinabukasan ay huling sabong sa piyesta, ngunit hindi na pumalik pa ng sabong si Lolo Benoy. Hindi na tayo pupunta, tiyak na matatalo na ang aking tandang. Ibang pakiramdam ko ngayon eh, sa ibang pistahan na lamang sa ibang araw, mahirap na, sayang ang pera. Bakit naman po, Lolo, ano bang pakiramdam mo ngayon? Akala ko ba sasagarin mo ang 3 araw na sabong sa iyong mga alaga? Ay hindi na, mahirap na.
Ang sama ng pakiramdam ko eh. Ang sama ng panaginip ko. Doon pa lang itiyak na senyales na yon. Isa pa'y matamlay ang mga alaga ko. Talagang kakaiba ngayon ang kilos kaya wag nang magsayang pa ng oras sa talaga. Hindi na kami nagpunta ng sabong. Umuwi na rin ako. Ang ginawa ko'y nagtanim-tanim ng gulay sa paligid ng aming bahay. Pagdating ng araw ng gapasan ng tuboy, doble kayod nga ako. Sunod-sunod na yon, kaya hindi na ako nawalan pa ng trabaho. 3:00 na yon ng hapon habang nagmimerienda ang iba. Pinili kong magtrabaho para makarami at maayos ang panahon. Subalit malakas ang sipol ng hangin. Sobrang mahangin kaya hindi sobrang nakakapagod. Isang napakalaking sipol ng hangin ang narinig kong papalapit sa aking kinaroroonan. Nang lingunin ko isang ipo-ipo ang papalapit, lakas loob ko yung nilapitan. Yung parang gamunggol laki ng batong sinasabi ni Lolo Benoy. Ito ang nagpapasipol sa isang ipo-ipo. Kinuha ko ang aking sombrerong gawa sa buri. Hinuli ko ang mata ng ipo-ipo gamit ang sombrero at hindi ko inaasahan na tagumpay ko itong nahuli. Nabuwag ang ipo-ipo matapos kong ulihin ang kanyang mata. Bigla na lamang itong naglaho at muling tumahimik ang paligid. Nang mga sandaling yun ay biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Tila nagbago ang timpla ng aking katawan. Bigla na lamang akong lumakas. Ang bilis kong narating sa dulo na siyang lubos na ikinagulat ng aking mga kasama. Pinuntahan ko agad si Lolo Benoy upang sabihin sa kanyang lahat. Tuwang-tuwa ito nang marinig yon. Hindi nito inakala na magagawa ko. Noong ikwento ko sa iyo, talaga palang ginawa mo agad naman mugis ng ipo-ipo. Ang tindi mong bata ka, ang hirap hanapin ng ipo-ipo. Bihira yung bagay na matagpuan na yan. Bihira kaysa pagil ng kidlat. Kusa din itong dumaan sa kung saan ako gumagapas ng tubo, Lolo Benoy. Nakakagulat nga po eh. Ito pala yung umiingay sa isang ipo-ipo. Kasi nung mahuli ko ito ay nawala ang pagsipol ng ipo-ipo eh. Pagdating sa unahan, bigla itong humina at nabuwag. Biglang naglaho. Grabe ang swerteng mayroon ka, apo. Talagang lumapit pa sa iyo, hindi mo hinanap. Samantalang ako nun kung saan-saan na nakarating sa panunugis ng ipo-ipo. Ang hirap kaya makakita ng ipo-ipo. Wika pa niya. Alam kong mahirap. Ako man ay hindi inaasahan yon at unang beses ko rin talaga yung makasaksi ng isang ipo-ipo. Bilin sa akin ni Lolo na huwag ipaalam sa iba. Mananatiling sikreto yon dahil maraming magkakaroon ng interes at mawawala ang bisa ng kapangyarihan. Maghanda ka sa susunod na linggo ay kapistahan na sa kabilang baryo. Gagamitin natin yung mutyang tangan mo sa sabong. Tiyak akong gagaan na ang buhay mo nito. Sabik na tuloy ako sa araw na yun, Lolo. Parang hindi na ako makapaghintay pa. Ewan ko na lang, ang sarap siguro sa pakiramdam na laging panalo, ano? Ay pero, wag kang mabuwang sa sabong. Ay hindi pwede. Kailangan balanse. Parang normal pa rin na gawain sa araw-araw at bawat linggo. Ang pag-angat ay hindi minamadali. May proseso rin. Mamaya, magugulat yung tao sa iyo kung bakit ang bilis mong yumaman. Nakukuha ko pong ibig niyo sabihin, Lolo. Ganun pa rin naman, hindi ko tatalikuran ng trabaho ko. Kung paano kami binuhay ng trabaho ko, iyon pa rin naman. Dapat lamang kung paano tayo naging masipag sa pagkayod sa araw-araw, ganun pa rin. Hindi dapat nagbabago, hindi lumalaki ang ulo natin. Normal na trabaho pa rin sa araw-araw. Ngunit kahit ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nahalata at nakita ang pag-iba ng aking kilos. Di hamak ang bilis ng kilos at hindi napapagod. Anong nakain mo? Parang kakaiba yung kilos mo ngayon, Ellie. Nakalunok ka ba ng bato ng superhero? Tanong sa akin ng kagrupo kong si Puloy. Ah, bakit naman? Parang ganun pa rin naman ah. Wala namang nagbago sa akin. Pakiramdam nyo lang po yata. Anong ganun pa rin? Para kang adik eh. Hindi ka ba napapagod? Kanina ka pa walang pahinga. Samantalang kami naka-4 na beses nang nagpahinga eh. Grabe ka naman sa akin sa adik. Hindi ba pwedeng malakas lang ako? Kahit kailan hindi ko pinangarap maging adik no. Hindi ko gagawin yun. Reklamo ko sa kanya. Pero totoo. Lahat sila napansin ang kakaibang bilis at liksi na mayroon ako. Saka sa pagkarga ng tubo sa truck. Ilang oras lamang ay puno na naming 4 ang truck. Dahil lakad takbo ko paakyat baba habang nagkakarga at nangangalahati lamang ang karga nila kaysa sa akin. Alam mo, Ellie, nakakahalata na ako ng kakaiba sa'yo. Sobrang iba mo na talaga ngayon.
Ano ba yung kinakain mo? Katulad pa naman siguro sa amin, hindi ba? Puna rin ang isa sa mga kagrupo ko sa paggapas ng tubo na si Mang Kaloy. Bakit po Mang Kaloy, ano pong mayroon? May hindi ba maganda sa aking kilos? Noong nakaraang araw ka pa eh. Nasa unang hanay pa lang kami sa paggapas, kayo nasa dulo na. Anong meron sa'yo? May agimat ka yata eh. Po? Nagulat ako at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko lang alam kung paano niya nahulaan pero mabilis naman akong tumanggi. May agimat ka nga, kaya pala eh. Halos hindi ka napapagod. Ang bilis mo ring makatapos sa iyong toka. Para kang buhawi. Biglang naroon na agad sa unahan eh. Nataon lang po yun Mang Kaloy, mukhang mataas lang po ang resistensya ko siguro. Pero malabo po yung sinasabi nyo. Uwi ka ako na lamang kay Mang Kaloy. Subalit ngumiti lamang siya tila ba hindi kumbinsido sa aking sinabi. Nagpatuloy ang aming trabaho at pinilit kong maging normal ang kilos. Ngunit talagang may mga pagkakataon na napapabilis ang kilos ko nang hindi namamalayan. Hinayaan ko na lamang ang aking mga kasamahan na magduda sa akin. Ang mahalaga ay madaling matapos ang aming gawain at mabilis magkasahod. Sabik na ako sa araw na sinasabi ni Lolo Beloy na magsasabong kami at gagamitin ng mutya ng ipo-ipo na mayroon ako. Gusto kong mapatunayan una kung totoo ang bisa ng mutya ng ipo-ipo sa manok panabong. Hapon yun ang dumating si Lolo Benoy sa bahay, bit-bit ang panabong. Nagtaka si Greta kung para saan yon, kaya tinanong nito ang matanda. Lolo, ano yan? Para saan po yan? Ano pa nga ba ito, di manok panabong? Bibigay ko ito sa aking paboritong apo, kay Elijah. Ano naman ba yan, Lolo? Bakit nyo bibigyan ng tandang ang asawa ko? Gusto mo ba siyang maadik sa sabong? Huwag naman po, Lolo. Maawa naman po kayo sa kanya. Ay, bigay ko ito sa apo ko. Ano ka ba, Greta? Laging pagod si Ellie. Ayos lang na may manok siyang libangan pagdating niya ng hapon. Minsan, nagtatanggal din niya ng pagod sa aming mga kalalakihan. Lolo naman tuturuan niyo pong magsugal ang asawa ko. Paano kung malulong? Paano na kaming mag-ina niya? Sana maintindihan niyo ang punto ko, Lolo. Hindi ko naman ibibigay sa kanya kung walang kasiguraduhan. Maganda magiging buhay niyo dahil sa kapalarang mayroon siya. Yun ang hindi mo alam. Lolo, talagang walang kasiguraduhan sa sugal. Madalas pa nga'y pagkatalo Kaya nga tinawag na sugal kasi swertihan. Depende sa sitwasyon kasi si Elijah. Basta. Ikaw, Greta, huwag mo nang hawakan pa sa leeg si Elijah. Hayaan mo na nga lamang siyang maglibang. Hindi ka naman niya ginugutom. Hindi pa ngayon, Lolo Benoy. Paano kung naadik yan? Baka hindi lang gutom ang abutin ko, baka mga pasana rin. Ay, yan ang talagang hindi mangyayari. Kilala ko si Ellie. Kahit anong mangyari, hindi ka gugutumin ng taong yon. Kaya nga ayoko maadik siya sa bisyo nang sa ganun ay hindi siya magbago, Lolo. Baka maging sakit sa ulo pagdating ng araw yan Ang tigas ng kukote mong bata ka, walang magbabago kay Ellie. Asahan mo yan, ganoon pa rin dahil tunay ang ugali niya. Tahimik na lamang si Greta at hindi na kumontra pa kay Lolo. Lihim ako napangiti, may lusot na ako. May didepensa na sa akin, pero titiyakin ko din naman na hindi ako malululong at mababaon sa utang dahil lamang sa sabong. Kaya nga gusto kong alamin kung talaga bang mabisa ang mutya. Nang sumunod na araw, maaga akong pinuntahan ni Lolo Benoy sa bahay. Dahil sa araw na yon ang unang araw ng sabong sa kabilang baryo. Ibabad mo nga muna yung mutya ng ipo-ipo sa tubig. Kahit mga 1 oras mahigit lang, Elijah. Simulan na natin. Para saan naman po yan, Lolo? Bakit kailangang ibabad ng mutya sa tubig? Para po ba maging malinis? Basta malalaman mo mamaya. Ituturo ko din naman yan sa'yo. Huwag ka na lang maraming tanong, baka may makarinig pa ng ibang tao Sige po, Lolo, dito ka lang po muna. Kukuha ko ng malinis na tubig sa katabo. Babalik ako rito. Dito lang ako, hintayin na lang kita rito. Agad kong sinunod ang kanyang utos. Sa isang tabo ng tubig ay binabad ko ang mutya. At pagkaraan ng 1 oras ay tinanong ko na siya kung ano ang gagawin namin sa tubig. Itago mo yung mutya ulit, saka ang tubig na pinagbabaran ipaligo mo sa tandang. Kapag tuyo na ang tandang, pwede na tayong umalis. Tutungo na tayong sabungan para makarami. Opo, Lolo, gagawin ko po. Magbihis ka na rin, nagdaalis na tayo. Ako na magpapaalam sa iyo kay Greta.
Hindi na yung magrereklamo pa kapag ako na nagpaalam para sa'yo, para naman hindi sumama ang loob nito. Walang magawa si Greta dahil respetado nito si Lolo. Bumulong na lamang ako sa kanya. Huwag ka mag-alala mahal, maaga akong uuwi mamaya, hindi ako magiging pasaway. Basta huwag ka magpapakalulong sa sugal, Elijah. Malapit nang lalabas ang panganay mo, paano kung maadik ka sa sabong? Ano pang ibibili natin ang pangangailangan ng ating anak? Hindi mangyayari yun, Greta. Tinitiyak ko yun. Hindi ako susugal sa isang bagay na walang katiyakan. Paniniguro ko sa aking asawa. Habang naglalakad patungong sabungan ay ramdam ko na ang kakaibang positibong enerhiya. Ang pag-iisip ko'y kakaiba. Nasa panig yun ng panalo. Pagdating sa sabungan ay hindi pa nag-uumpisa ngunit marami ng sabungero ang naroon. Naghihintay sa mga opisyal na bumubuo ng sabungan na yon. Sentensyador ang tagahatol ng 2 tandang na naglalaban. Liamador ang taga-ikot para sa logro o pusta ng mga Kristo at sabungero. Ang mananari na siyang nagkakabit ng tari o talim na parang maliit na karit sa paa ng tandang. Hawak ko lamang ang aking alaga. Haplos ang balahibo nito. Totoong kakaibang kaba kapag alaga mo ang isasalang sa sabong. Bigay kasi yun sa akin ni Lolo Benoy. Nag-iisang tandang kaya takot akong masugatan ito ng kalaban. Dahil wala akong karanasan sa sabong ay si Lolo Benoy na ang umikot para sa akin. Siyang naghanap ng magiging kalaban ng aking tandang habang hindi pa nag-uumpisa ang laban. Ilang sandali pa nga'y nagsidatingan ng mga sentensyador, mananari at liamador. Nagpahinga lamang ang mga ito sandali. Pagkatapos ay sinimulan na nga ng mga ito ang sabong. Pumasok na sa loob ng sabungan ng sentensyador. Pagkatapos ay pumito na ito, hudyat na sisimulan na ang laro. Pangatlo sa hanay ng mga ilalabang tandang ang aking alaga. Mas lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib nang makita ang mabilis na paghandusay ng tandang sa unang laban. Ilang salpok lamang ay bumao na agad ang tari ng kabilang tandang sa tiyan ng nakahandusay na tandang. Sobrang bilis maging nang naging laban ng pangalawa sa hanay. Mas lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib nang ako na ang pumasok sa ruweda bitbit ang aking alaga at may tahid na matalim na tari. Hindi pa ako sigurado sa bisa ng mutya na aking taglay. Dahil hindi ko pa yun napatunayan sa larangan ng sabong. Makalipas ang ilang sandali ay pumito na ang sentensyador. Ibinaba ng kalaban ng kanyang tandang kaya sumunod ako. Mas lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib nang magtindigan ng balahibo ng mga tandang sa kanilang ulo. Tapos ay tila masiga iyong tandang ng kalaban. Sa akin ay tila baliwala lamang ang kaharap. Samantalang ang kalaban ay humuhudyat na ng pag-atake. Uy, lumaban ka! Huwag kang tumunganga lang dyan. Mamamatay ka niyan eh. Sige ka! Inis na utos ko sa aking alaga. Hindi man lamang ito kumikilos. Nakatunganga lamang ito na tila babaliwala ang kinakaharap na laban. Umayos ka pag ako natalo, iwan ko na lang. Uwi ka akong muli. Ilang sandali pa'y sinalpok na nga ito ng kalaban. Hiyawan ng mga Kristo at sabungero sa paligid. Ang ikinagulat ko ay ang napakaliksi at napakabilis na kilos ng aking alaga. Sobrang bilis niyang kumilos at ang taas niyang lumipad. Nang salpukin siya ng kalaban ay pumaibabaw siya ng lipad at lumipad sa likod nito. Tila hindi pa gumagana ang kanyang tapang at ilag lamang siya ng ilag sa kanyang kalaban. Tila hindi pa gumagana ang kanyang bangis sa tapang. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang itong naging mabangis. Hindi na nito tinigilan pa ang kalaban niya. Mas lalong nagsisigaw ang mga Kristo at mga sabungerong nakapaikot. Hindi na mga ito inaasahan ang pagbawi ng aking alaga. Buong akala ng mga ito'y hindi marunong lumaban ng aking tandang. Kaya nakatunga nga lamang. Ang hindi alam ng mga ito'y niluluto lang ng aking alaga ang kanyang tapang. Hinihintay ang atake ng kaharap at ito naman ang bumuelta. Doble ang atake at lakas kaysa sa kalabang tandang. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake at hirap ang kalaban na sanggain ng napakaliksi at napakabilis na atake ng aking alaga. Maging ako'y napatulala. Kakaiba ang kilos nito. Napagtanto ko na dahil yon sa mutya na mayroon ako. Ilang sandali lamang ang lumipas ay humandusay na sa aming harapan ng walang buhay na kalabang tandang ng aking alaga. At iyang reaksyon ng mga tao,
May napapahiyaw at may lupaypay. Samantalang ako'y nagsisigaw sa tuwa. Iba ang galing ng tandang na may mutya ng ipo-ipo. Panalo tayo! Yes! Hindi ko maiwasang sigaw. Hinarap ko si Lolo Benoy na sobrang tuwa rin. Nakangisi rin itong nakaharap sa akin. Malaking panalo ang nakuha ko. Ang 1,000 ko'y naging 2 dahil sa tiwala ko sa bisa ng mutya na mayroon ng aking alaga ay muli ko nilaban ang aking tandang. Inubos ko ang 2,000 para sa logro dahil tiwala ko magiging doble muli yon. Si Lolo pa rin ang naghahanap ng kakasa sa akin tandang. Naghintay ulit kami ng ilang sandali. Medyo mahabang paghihintay dahil marami ring nakahanay ng mga tandang ang ilalaban. Makalipas ang ilang sandali ay muli na naman akong tinawag sa gitna. Ilalaban muli ang aking tandang. Madali akong pumasok sa loob ng ruweda. Hinintay ang kalaban para sa isa na namang laban. Ilang sandali pa'y humudyat na naman ang sentensyador. Oras na para ilapag sa ruweda ang aking alaga. Pagkalapag pa lamang ay galit na ito sa kalaban. Wala nang kung ano pang paghihintay. Atake agad at ilang salpok lamang ay handusay na kaagad sa lapag ng ruweda ang katawan ng kalabang tandang. Muli na naman akong napasigaw sa tuwa. Malaking panalo ng halaga. 4,000 na ang naging pera ko. At sa pagkakataong yun ay hindi na ako takot ilaban ng aking alaga. Bakit pa ako matatakot kung ipinapakita naman ng aking alaga na sigurado lagi ang panalo? Lolo, isa pa kayang laban. Napakagaling ng alaga natin, hindi napapagod. Mukhang kayang-kaya niyang maraming laban eh. Gusto mo pa? Ay sige, hanap tayo muli na makakalaban. Tiyak maraming ayaw. Takot niya sa alaga mo eh. Subukan lang natin, Lolo, baka mayroon pang may gusto. Matapos umikot ni Lolo'y may kumasa pa nga. Tuwang-tuwa ko sa isipin at sa pagkakataong yon. Magiging 8,000 na ang aking pera. Wala pang kalahating araw ay makukuha ko ng ganito kalaking halaga. Naghintay lang akong muli na tawagin sa gitna ng ruweda. Hindi rin nagtagal ay muli na nga akong nasa gitna. Hawak-hawak ang aking tandang. Matapos ang hudyat ng sentensyador ay hinintay kong maunang maglapag ang kalaban bago ko binitiwan ang aking tandang. Hindi nawala ang pagiging mabangis nito. Pagkalapag pa lamang ay halos patay na agad nito ang kalaban nitong tandang. Wala nang alinlangan pa. Unang tingin pa lamang ay alam kong panalo na ito. Hindi nga nagtagal at muling bumaon ang tari ng alaga ko sa dibdib ng kalaban. Tila nagpahayag na rin ng pagsuko ang kalabang tandang ng aking alaga. Dumapa ito sa lupa at hindi na lumaban pa. Kaya hinatulan ito ng sentensyador ng pagkatalo. Iyon na nga, Sir Joseph, ang 4,000 ko'y naging 8,000. Tuwang-tuwa akong umuwi ng bahay. Bitbit ang 3 bihag galing sa sabungan. 3 beses kong naipanalo ang aking alaga at ang 8,000 piso ang aking kinita. Binigay ko kay Lolo Benoy ang 1 bihag, ang isa naman ay sa aking biyanan. Binigyan ko rin sila ng tigi 1,000 ni Lolo Benoy at ang aking biyanan. Sigurado ka bang bigay ito? Baka mamaya hindi ko napagandaan, bigla mo akong singilin. Ano bang ugali yan ha, Estong? Ikaw na nga binibigyan eh. Naniniguro lang ako tay, malay natin hindi ba? Hindi lahat ng pangit mabubuti ang ugali. Meron kasing pangit na nga. Pangit pa ang ugali. Nakalimutan mo yata yung pamangkin mong si Donna, yung nagtitinda ng gulay sa palengke. Pangit na nga, pangit pa ang ugali nun. Yun ang unang sampol. Sariling asawa at pamilya niya sinisiraan sa iba. Naglalakad ng walang ulo tuloy. Si Donna yon, malayo kay Elijah. Ikaw kasi, Estong. Kapag kambing ang usapan, kambing lang. Huwag mo nang isali pa yung kabayo. Si Elijah kasi mukhang kambing lang. Yung si Donna mukhang kabayo yon. Lolo, mukhang nilalait nyo rin naman ako sa lagay na yan eh. Masakit din po yan ha. Akala ko naman pinagtatanggol mo ko. 2 naman pala kayo ng lalait sa akin eh. Nilalait ba? Ay hindi yun na po. Totohanan na yon. Pero napakabait mo naman bata ka. Kaya nga paborito kita, hindi ba? Salamat dito, Elijah. Sana lamang hindi mo ako sisingilin nito pagdating ng araw. Suntok talaga ang ibabayad ko sa iyo nito. Umayos-ayos ka. Hindi po ako ganun, Tay Estong. Ang bigay ay bigay po. Hindi na po binibilang. Sana rin po magbago ka na. Umuwi ka na dahil tiyak na hinahanap ka na ng asawa mo. Sige na, uwi na. Sige po tay, Lolo Benoy. Mauna na po ako. Kailangan ko pa pong iluto ang bihag na parte ko. Tiyak na gutom na rin yon. Saka maraming gawain na naghihintay sa akin. Una na ang pag-iigib ng tubig.
Salamat sa kahati kami sa swerte mo, Elijah. Bukas ulit ha, maaga ako sa bahay mo. Hindi na muna natin ilalabang yan tandang mo. Tiyak na wala nang lalaban pa dyan eh. Matatakot na dahil sa bagsik at galing niyan. Hindi naman kasi dahil sa alaga lolo, dahil yun sa... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang biglang harangan ni lolo ang aking bibig. Tama ka na, sige na. Umuwi ka na dahil hinahanap ka na ni Greta. Yung bibig mo talagang bata ka. Bilisan mo na maglakad, wag ka nang tumunganga. Opo, aalis na po. Pasensya na po lolo, nakalimutan ko po eh. Mabilis akong humakbang palayo. Kabuntik ko na palang mabanggitan tungkol sa mutya. Mabuti na lamang at mabilis natakpan ni Lolo Benoy ang aking bibig. Pagdating ko sa bahay ay salubong ako agad ng aking asawa. Nakangiti itong nakatingin sa sipit kong tandang nabigay ni Lolo at sa bihag na bitbit ko. Buti hindi ka natalo. Yung si Lolo Benoy talaga masamang impluwensya talaga sa'yo. Paano kung maging adik ka na sa bagay na yan? Hindi ko gagawing maging adik sa isang bagay kung hindi lang din naman gagandang buhay natin. Ito ang 1,000, Greta. Yan lang munang ibibigay ko sa iyo sa ngayon pagkatapos ng piyesta. O di kaya bukas baka may ibigay pa ako sa iyo. Bahala ka na dyan sa pera mong yan. Basta ba gamitin mo lang sana sa tama at huwag ka lang maadik sa bagay na yan ha. Pangako Greta, magiging makabuluhan ito. Tinitiyak ko sa iyo. Para sa inyong mag-ina ko lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Salamat mahal, sana lang hindi ka magbago pagdating ng araw. Paano yung bihag? Ikaw bang magluluto niyan? Sige ako na, pakuluan mo na lamang ako ng tubig. Pwede ba mahal? Para masimulan ko ng katayin nitong bihag. Oo naman, ako nang bahala sa pagpapakulo. Madali lang naman yan eh. Agad siyang gumawa ng apoy at ako naman ay lumikom na ng panahog sa aming hardin. Malunggay, papaya, sili at tanglad. Kumuha na rin ako ng kalamansi sakaling gusto ni Greta nang gawing adobo ang kalahati dahil malaki ang karne na bihag na naiwan sa akin. Hinimay ko muna ang malunggay at hiniwa ang papaya. Saktong natapos kong gawin yun ay kumukulo na ang tubig. Inumpisaan ko nang ibabad sa pinakuluang tubig ang bihag pagkatapos nilinis at hiniwa na yon. Konti lang siguro ang sa tinola. Ang laki kasi nito. Adobo na lang yung iba. Ayos ba sa'yo? Para rin mas matagal at mas mahaba. Pwede nating hatiin. Oo, ayos lang yon. Paborito ko pa naman ang adobo eh. Mas malalasahan mo ang karne. Kahit sino siguro gaganahan sa adobo, lalo na kapag pinalambot ang karne. Totoo yan, sige adobo na lang ang ibang parte. Yung maraming buto na lang ang gagawin nating tinola. Inutos ko sa kanya na ibabad sa toyo at kalamansi ang karne. Tahimik niyang hinihiwa ang mga kalamansi. Pagkatapos ay buong pinigayon sa karne. Nagulat ako nang bigla siyang sumigaw. Lumayo siya sa karneng nasa kanyang harapan. Tila nakakatakot na bagay ang kanyang nakita. Bakit mahal? Anong nangyari? Bali, hanggang dito po muna pala yung kwentong ito. 4 na parte pa rin po yung kwentong ito kaya napakaganda talaga. Abangan po natin ang susunod na kabanata.